بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Unang mga kapatid ay nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang mga biyaya na ating tinatama sa araw-araw. Napakaraming biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam natin yan. Hindi natin kayang bilangin ang mga biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya tayo ay nararapat na laging nagpapasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Sinabi niya na wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kung kayo ay nagpapasalamat sa aking mga biyaya sa inyo, so ito ay aking mas lalong pararamihin para sa inyo. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ngunit kung hindi niyo pasasalamatan ang aking mga biyaya sa inyo at sa halip na gumawa ng mga pagsamba, mga kabutihan, ay ang ginagawa ay hindi pagsamba, hindi mga matutuwid na gawain, inna adhabi lasyadid. Tunay na ang aking mga parusa ay matindi, masakit. So, ang mga ulama, sinabi nila na ang tunay ng diwa ng pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yaong paggawa ng maraming mga kabutihan at pagsamba. Kumbaga, hindi sapat na sabihin natin alhamdulillah. Dahil may biyaya, alhamdulillah. Ngunit kung ang ginagawa naman ay hindi kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tayo nagpasalamat ng tunay sa Kanya. So, ang tunay na pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yung gamitin natin yung biyaya na binibigay na sa atin doon sa mga gawain na kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, binigyan ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng lakas ng katawan, malusog na katawan. Hindi naman lahat ng tao ay biniyaya ng malusog na katawan, di ba, engineer? So, dapat yung lakas ng katawan ay binibigyan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagamitin natin sa mga pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga gawaing kalugod-lugod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi yung sinasayang laang sa mga gawaing walang katuturan. So, katulad na may mga tao na sobra-sobra yung lakas nila, no? Pero hindi makapagsala ng 5 beses, hindi nila magawa. Masyadong mahina ang kanilang katawan pagdating sa sala. Pero kung iba ang pagkakaabalahan o gagamitan ng lakas, kahit na maghapon, kayang-kaya nila. Halimbawa, gusto nila tumakbo, no? May mga taong kaya nilang magpawis ng 2 oras, tudo-tudo, mag-ensayo. Pero pagdarasan ng 5 beses na 50 minuto, hindi magawa. So, itong mga ganitong tao, hindi nila ginagamit sa tama yung biyaya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, pwede naman makapag-ensayo, magpawis, subalit huwag naman pabayaan yung sala dahil yun ang mas importante. Mga halimbawa lang yun, na yun ang tunay na diwa ng pasasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa, binigyan ka nila Subhanahu wa Ta'ala ng labis-labis na biyaya na kayamanan. So, dapat ginagamit sa tama, no? Hindi yung kung kailan pa lumaki ang biyaya sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalo kang napalayo, no? Dahil doon ka abala sa biyaya na ibinigay sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at kinalimutan mo yung nagbigay ng biyaya. So, yun ang ating pinasasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, tayo ay patuloy sa ating tinatalakay na patungkol sa mga alituntunin o mga mga pamantayan ng Islam. No, nandun tayo sa episode 10 na huli nating tinalakay ay yung tamang pakikitungo sa mga pamilya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Di ba, engineer, yun ang huling tinalakay natin. Ano yung tamang pakikitungo sa mga pamilya ng propeta? Tamang katuruan. Kasi may mga nagngangalang Muslim na
kanilang ipinagmamalaki na mahal din nila ang mga pamilya ng propeta. Subalit nagmalabis sila sa pagmamahal sa mga pamilya ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggat sa inilagay sila sa kalalagyan na hindi dapat. Katulad ng kanilang paniniwala na ang mga pamilya ng propeta daw ay hindi sila maaaring magkasala. Hindi sila maaaring magkamali. Na sa katunayan, hindi ito totoo sapagkat tanging ang propeta lamang ang binigyang kumbaga proteksyon na hindi maaring magkamali. Okay? Kung mayroong man mga nangyayari minsan na kung sasabihin natin pagkakamali, hindi yun may tuturing na pagkakamali, no, sa mga propeta, bagkus ito ay isang pamamaraan upang maituro sa mga tao, no? Halimbawa, yung nangyari sa propeta na mayroong nagtungo sa kanya na isang bulag na gustong magsaliksik sa Islam, subalit hindi niya masyadong nabigyan ng pansin sapagkat kasalukuyan na nasa kanya yung mga leader ng mga Quraysh. So parang ang nabigyan ng pansin ng propeta yung mga leader ng mga Quraysh at hindi niya masyadong napansin itong bulag. So pinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yung surat Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, na ibig sabihin tinuturuan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng pangyayaring yun na hindi dapat baliwalain kahit na simpleng tao. Kung tunay naman na nagsasaliksik ng Islam, hindi dapat baliwalain dahil lamang sa mga may mga personalidad na nandyan sa harapan natin. Halimbawa, may mga kilalang tao na nandito, tapos may pumasok na normal o pangkaraniwang tao at gusto niyang mag-aral ng Islam. Hindi natin pwede sabihin na, ay lumabas ka kasi may mga bisita akong mga kilalang tao. Hindi. So, doon natin matutunan, doon sa nangyari kay Propeta Muhammad SAW na sadyang ginawa yun, o sadyang nangyari upang gawing aral sa atin. Hindi yun may tuturing na pagkakamali. Kasi ang mga propeta, inilalayo sila sa anumang pagkakamali. Maliban sa propeta, ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga pamilya, at tayo, lahat, ay tao tayo. Hindi pwedeng hindi tayo magkamali. So yun, tayo ang tamang paniniwala natin sa mga pamilya ng propeta, katulad ng paliwanag natin nung nakaraan, minamahal natin sila, ginagalang sila, sapagkat sila ay pamilya ng propeta, at sila ay mga mananampalataya na katulad natin. Subalit, hindi natin sila maaaring itaas sa pinakamataas na kalalagyan o kaya hindi tayo pwede magmalabi sa pagmamahal sa kanya at sabihin natin ang mga pamilya ng propeta ay hindi nagkakamali katulad ng paniniwala ng ibang mga nagngangalang Muslim. Okay, so ngayon ang tatalakay naman natin, inshallah, sa abot ng kaya natin, ay ano ang mga katangian ng tunay na sumusunod sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ano ang tunay na katangian ng mga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Halimbawa, kung ikaw ay tunay na sumusunod sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat alam mo ito sapagkat ito ang mga katangian na dapat natin taglayin. Una, al-ihtimamu bi kitabillah. Dapat bigyan natin ng halaga, ang pagbibigay halaga sa Quran. Ang upangunahing anong tawag dito, mga katangian ng isang tunay na sumusunod kay Propeta Muhammad SAW ay nasa kanya ang pangangalaga sa Quran, hifdhan wa tilawatan wa tafsira. So paano natin pangangalaga ng Quran? Babalutin natin sa tila at ilalagay dun sa mataas na parador at hindi nababasahin. Ganun ba ang pangangalaga sa Quran? Hindi. Ang sinasabi rito, ang tunay na pangangalaga sa Quran ay ito yung sisikapin nating maisaulo yung mga sura sa Quran sa abot ng ating kaya. So habang nabubuhay tayo, pagsisikapan natin na makarami tayo ng maisaulo sa banal na Quran sapagkat habang marami ang ating naisaulo sa banal na Quran, ito ay nagpapalakas ng ating iman. At nabibigyan natin ng halaga ang ating pagka-Muslim sapagkat isa sa pinaka-karangalan ng isang Muslim ang
maraming naisaulo sa banal na Quran. So, dapat ganun tayo bilang tunay na Muslim, sumusunod kay Propeta Muhammad SAW, sikapin natin na makarami tayo ng maisaulo sa banal na Quran. Din, pagsikapan natin na matutunan natin ang pagbabasa sa Quran, pagbabasa ng Quran. Nakakahiya sa isang Muslim na magaling tayo magbasa ng dyaryo, magaling tayo magbasa ng mga anumang mga babasahin diyan na walang kakwenta-kwenta, pero yung Quran hindi tayo marunong magbasa na siya ang aklat na ibinigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya ang binabalik-balikan natin pagdating sa mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumbaga siya ang ating reference. So dapat ang isang Muslim ganun tayo, no? Bigyan natin ng halaga, mashallah. Pagdating sa kanta, ang daming mga tao na nagngangalang Muslim na napakarami ang naisaulo niyang kanta. Hindi lang isang mga nganta ang kaniyang kinukopya, no? Yung mga sikat na mga nganta. Pero pagdating sa Quran, wala, Fatiha lang ang alam yung iba. Hindi na madagdagan ng ibang surah. Hindi naman tama yun, di ba, engineer? So dapat ganun tayo. Pangalawa, kailangan yung kahulugan ng Quran. Alhamdulillah ngayon, napakadali. May mga Quran na nakatranslate na sa Tagalog. So, pag wala tayong ginagawa, basa-basa tayo para matutunan natin yung kahulugan ng Quran. Dahil, subhanallah, habang binabasa mo ang Quran, na lalo na yung may mga kahulugan, may translation, parang nakikipag-usap ka sa tagapaglikha. Parang kailangan, pag nagbabasa ka dun sa Quran, nasa puso mo, na parang kinakausap mo ang tagapaglikha. Kasi ang nilalaban ng Quran, puro pag-uutos kung paano palakasin ang pananampalataya, mga kasaysayan ng mga naunang panahon, mga mangyayari sa darating na araw. So lahat na sa Quran yan. So kung nagbabasa tayo ng Quran, lalong-lalo na yung may mga translation, so marami-rami ang matutunan natin sa Islam at lalambot ang ating mga puso, lalakas ang ating iman. Dahil pagka nagbabasa ka nga ng mga sentimental na mga kwento, napapaluha ka eh. Diba? Kasi damang-dama mo yung kwento. So, subukan mo basahin paano nilalarawan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran ang mga taga-impyerno. Kung hindi ka matakot. So, paano makakaroon ng lakas ng ating pananampalataya ay hindi natin binabasa yung Quran, hindi natin inuunawa yung kahulugan. Isa rin sa mga katangian ng tunay na sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay binibigyan nila ng halaga na maunawaan ang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bronor, ano yung ibig sabihin na hadith? Yung tradisyon niya, yung kaniyang mga sinabi, yung kaniyang mga itinuro na sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, no? Yun ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat alam natin 'yan. Kasi pagka alam mo ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kaniyang tradisyon, so mamumuhay ka sa ilalim ng tradisyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Alam mo paano ka matulog ayon sa tradisyon ng Propeta. Alam mo paano ka kumain ayon sa tradisyon ng Propeta. Lahat ng mga ginagawa natin araw-araw, mapapasa ilalim tayo doon sa tinatawag natin na tradisyon ng Propeta. Kung inalam natin ang mga hadith ni Propeta Muhammad SAW na nagsasaad ng mga ito. So, iyon ang isa sa mga dapat natin pagsikapan. No? Sabi niya dito, bakit kailangan sa isang Muslim na sikapin niyang bigyan ng halaga ang Quran at ng hadith? Dahil itong dalawa ang pinaka main source o pinakapangunahing batayan ng Islam. No? Lahat ng katuruan ng Islam, ang pangunahing batayan ng Islam ay ang Quran at saka hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag ang isang katuruan ay wala sa Quran, wala sa hadith, no, wala sa ijma ng mga ulama, ito ay questionably, ibig sabihin question mark, sapagkat hindi ito tunay na katuruan ng Islam.
Kaya kailangan alam natin ang dalawa source ng Islam, ito yung Quran at ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin sa mga katangian ng tunay na Muslim na sumusunod sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinisikap na maisabuhay ang lahat ng katuruan ng Islam. Lahat ng katuruan ng Islam, hindi lang pagdarasal ang kanyang binibigyang pansin sa Islam. Kasi ang Islam hindi lang pang-relihiyon na usapan, no? Hindi katulad sa ibang relihiyon, pag sinabing relihiyoso, ibig sabihin laging may daladalang rosary, o kaya may daladalang cross, o kaya laging sa simbahan. Hindi ganun. Sa Islam, hindi batayan sa Islam ang ganito. Halimbawa, nakaganito ka lang, sasabihin natin, ikaw ang pinakasanto, o kaya may ganito ka, o kaya mayroon kang rosary, o kaya may daladala kang Quran lagi. Hindi. Kasi ang Islam, kumakatawan sa lahat ng aspeto ng buhay, pag-uugali, pakikitungo sa mga kapwa Muslim, pakikitungo sa mga taong hindi Muslim, pakikitungo sa magulang, pakikitungo sa asawa, pakikitungo sa kapitbahay, lahat nasa Islam. Lahat ng natin ay pasok yan sa Islam. Kaya yun ang isa sa mga katuruan ng Islam. Dapat tayo ay sumusunod tayo sa lahat ng ating ginagawa o lahat ng ating buhay ay alinsunod sa katuruan ng Islam. Okay. So, tayo rin ay naniniwala, no? Ang isang Muslim na katulad natin, dapat naniniwala tayo na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nangako sa atin ng napakaraming mga pabuya, mga biyaya o mga gantimpala sa kabilang buhay. So ito ay makatotohanan na binanggit sa Quran, binanggit sa hadith, na napakarami ang mga biyaya sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag tayo ay sumunod sa kanyang kagustuhan. Naniniwala rin tayo na may mga babala si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang ating tagapaglikha. Mayroon siyang mga babala sa sinumang lumalapastanganan sa kanyang mga kautusan. So ito ay pinaniniwalaan natin lahat. Ating tinatangkilik ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at binibigyan natin ng halaga ang pagsasaliksik ng kaalaman. Ito po ang napaka-importante, no? Dapat ang isang Muslim, napakahalaga sa atin ang pagsasaliksik ng kaalaman. Hindi yung Muslim ka lang tapos iniwan mong sarili mo na wala kang alam sa Islam. Kaya lahat ng masasalubong mong mga tao magtatanong sa iyo about Islam, umiiwas ka kasi wala kang may sagot. Pero kung ikaw ay maalam na Muslim, sinisikap mong mag-aral ng mag-aral, so hindi ka mahihiya na harapin ang mga tao magtatanong sa Islam. O kaya hindi ka, kumbaga, kinakabahan pag may mga taong gustong magtanong sa iyo about Islam, ayon sa ating kaalaman. So kaya nga napaka-importante sa atin ang bigyan ng pansin ang pag-aaral sa Islam. Isa rin sa mga katangian na dapat nating taglayin bilang tunay na mananampalataya Allah Subhanahu wa Ta'ala ay maging palasamba tayo. So dapat palasamba tayo. Pagdating ng oras ng sala, inisip natin bago sumapit ang sala, inisip na natin na marapit na ang sala. Hindi yung pinapabayaan natin ng sala kahit na narinig natin nag-adhan, parang wala tayong narinig. So, dapat ang isang Muslim, binibigyan niya ng halaga ang pagdarasal, pagsamba, ibig sabihin, palasamba tayo. Pagka malapit na ang oras ng sala, kahit anong ginagawa natin, itabi muna natin. No? Ngayon, lalo na sa ngayon, sa panahon natin, napakarami ang mga bagay na humaharang sa tao para bigyan ng pansin yung mga ibada, yung mga pagdarasal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi tayo magsusumikap at hindi natin nung tawag dito bibigyan ng halaga ang pagsamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, napakaraming mga Muslim na sadyang napabayaan nila yung kanilang mga pagsamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil lamang dun sa napakalit na bagay. May mga tao na sumapit ng oras ng sala, palaboy-laboy lang sa kalsada. Hindi niya pinapansin na dumating ang sala. Yung iba,
game ng game, na lalo na sa ngayon na maraming naluloko sa tinatawag natin na Mobile Legend, no? Na halos wala ka nang magawa na maganda. Yung mga importanteng gawain sa bahay, hindi mo na magawa. Pati oras ng pamilya mo, inagaw ng Mobile Legend, no? Oras ng sala, astaghfirullahaladzim. So, yan ay mga gawain na iniudyok ni Satanas sa tao. Hindi naman tayo pinagbabawalan na libangin ang ating sarili. Pero yung lilibangin mong sarili mo at ginamay mo na ang lahat ng mga obligasyon mo, mga dapat mong gampanan sa buhay dahil lamang dun sa isang libangan na wala tayong mapapala kundi sa sakit lang ang mata natin. At yung iba kahit na natutulog, gumagalaw-galaw yung kamay dahil sobra na yung paglalaro eh. So, hindi po maganda yan sa Islam. Bilang Muslim, hindi po tayo dapat na masyadong nakababad sa mga ganong gawain na wala tayong mapapalang gantimpala. Isipin mo bro, minsan yung mga iba, 2 oras, tudo-tudo ang game. Anong mapapala mo dun? Bakit kaya mo ba? Yung iba, pwede ba niya sabihin na kasi habang nagpipinduta ako, subhanallah, alhamdulillah, imposible yung wala tayong nakitang ganun. So, marami po ang masasayang na oras pagka hindi natin inalam kung gaano kahalaga ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan muna ang ating ipapaliwanag dito sa mga pangunahing katangian na dapat taglay ng isang tunay na Muslim na sumusunod sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah mga bro, malapit na natin matapos ito, no? Mashallah. 11 pitch ito, pero ito 3 pitch lang ang natitira. Matatapos natin ito at inshallah ito nawa gantimpala Allah subhanahu wa ta'ala si Bro Jamil at kaniyang nire-record at in-upload niya sa YouTube. So balik-balikan natin yung mga pag wala tayong ginagawa, ulit-ulitin natin panoorin para lalong maintindihan kung ano ang ating tinatalakay dito. So subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.